Hi guys, good morning. Nandito nga pala ako ngayon sa Hungary. Bali mag 11 months na ako dito. Dito sa nasa Szolnok, Hungary kami. Kung kilala nyo yung Axel Holland. Doon kami na-assign na company. Ang agency ko sa Pilipinas ay Andros Manpower. Bali ang company namin ay may dalawang partner na agency, ang Jobtain saka Andros Manpower. Ang Jobtain dito, saka pala sa Pilipinas, ABA Personnel at Andros Manpower. Sorry. So guys, sa mga nagtatanong, maliit nga ba ang sahod dito sa Hungary? Kasi maraming nagtatanong. Wala na kasi guys ditong free tax. Lahat na may tax. Pantay-pantay na. Pero wala na rin tax refund. So magkano na nga ba ang minimum dito sa Hungary? I think depende na siguro sa lugar, guys. May iba nagsasabi, ang iba daw ay 340, 320, Sa Axel, dito guys sa Solno, alam ko 320 na. 320,000 foreign. I-times mo yun sa 0.16. Kasi ang 1 foreign dito ay katumbas ng 0.16 cents sa Pilipinas. Buti nga guys, tumaas na. Dati nung pagdating namin 0.1450, mga ganun, bumaba. Ngayong last padala ko guys sa Wise, ang palitan ay 0.1658. Nitong buwan lang, nitong Agis ako nagpadala. Kasi every 10 ang sahod namin dito. Magkano nga ba ang sinasahod dito sa Hungary? Papakita ko sa inyo. Kami guys, walang OT. Wala kaming OT. Walang binibigay na OT. Kasi hindi naman essential yung ginagawa namin eh. Electric bicycle, e-bike, at saka bicycle. Yung normal na bicycle. Bali, ang sahod ko guys dito ay, ang basic ko ay 313,000 foreign. Yung ibang kasama ko ay 315,000, iba't iba kami. At siguro ang pinakamataas na, yun mga nauna ay 317,000 foreign. Iba-iba kasi nag-evaluation, depende siguro sa tagal kinuha nila. Hindi ko alam sa company, basta ganun. Basta 300,000 pataas na ang minimum dito. 313 ako. Saka yung mga bagong dumating, ka-level ko. Guys, sa 339 na basic mo, hindi pa yung linis ha. Minus tax pa yun. Saka insurance mo. So, sa 313,000 na sinahod ko, ang kaltas hindi pa yun, sorry guys, sa 313,000, yun yung basic mo monthly. Wala kaming OT. Pero in this case namin, na may night differential kami kasi ang pasok namin ay dalawang shift, 6 AM to 2:30 PM, tapos 2:30 PM to 11 PM. May night differential na yun guys. Yun, kasama pa yun. Bali, weekly lang yun ha, weekly ang changes namin. So, bali, ilan ka lang nun, nagpanggabi, ilang araw. Ang ang net differential ko na nung nakuha ay 32,379 foreign. Ang 32,000, 16, tatlong 16 sa Pilipinas, magkano na yun? Oo. Tapos, siguro, mga kulang-kulang 5,000 pesos na yung net differential nyo. Tapos sa monthly bonus, may monthly bonus na tinatawag.
siguro apply dito sa lahat ng company dito sa Hungary or nasa batas nila. Kung kumukuta kayo araw-araw o nakaka-output o natatarget ninyo output araw-araw sa isang buwan, syempre malaki yung ano ninyo. Malaki yung bonus ninyo monthly. Tapos, kung hindi naman araw-araw o mas yung alternate kayo, medyo bababa yung bonus ninyo or nasa tama lang. So, ang bonus namin guys ay nasa lang, 46,000? Oh, nasa 46,000 foreign. Plus yon 46,000 plus 32,000 plus 313,000 foreign. Oh, magkano na yon? Ang total ko ay nasa guys? Ang total na sinahod ko na ay nasa 372,731 foreign. Tandaan nyo ha, 372,731. Tapos kakaltasan siya. Bali, ang deduction ko ay sasabihin ko sa inyo. Ay, sorry guys. Meron pa palang allowance na tinatawag pero hindi siya isinasama doon sa ATM. Bukod yung ATM na bukod yung SIP card na tinatawag. Doon pinapasok yung allowance namin monthly na 27,000 foreign. Nasa kulang-kulang 4,500, ganun siguro, nasa 4,500 pesos. Monthly yun. Bukod yun, hindi yung kasama dun sa sahod. Kasi pag sinama pa dun sa sahod, mamamainusan din siya ng tax, saka insurance. So, ang kaltas ko sa 372,000, dun sa 372,731, hindi pa dito kasama yun, yung allowance na sinasabi ko na 27,000. Bukod yun, ilabas nyo na yun, nasa inyo na yun, nasa SIP card niyo yun. So, ang mamainusan na tax ko ay 372,731 kasi yun ang total na sahod ko o monthly. So, ang kaltas niya, ang total na kaltas ko ay nasa ang hirap nito 152,209. So, ang natira lang sa akin ay 247,866. Mataas sana to guys, nasa 262 kaso yung ship leader namin, minainusan yung bonus namin kasi kalat-kalat. Nawawala daw yung mga gamit sa production, yung mga panglinis kung saan-saan nilalagay. Ganun kabigat yung company namin. Siyempre, lahat naman kami tutol. Kahit kami naman tumutol, wala naman kami magagawa. So, bali, nasa lang yun guys, 40 plus, 41,000, 40,000, 42, yung ganun, or wala pa. Times nyo sa 16, yun 147,000 foreign, times 0.16. Yun ang buong sahod mo monthly. Tandaan nyo guys, walang OT yun. Night differential lang, saka line bonuses. Yun lang ang inaano ng sahod dito. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung payslip ko. Kita nyo ga? Yan. Ayan guys. Yun sa baba, mga leave yan guys. Leave, sick leave. Kung ilan na yun, mo. Ayan guys. Ayun na lang mag-adjust guys. Ayan. Sahod reveal. Ayan guys. Depende guys naman siguro sa company. Siyempre, kung may OT kayo, malaki yung sahod ninyo. Siguro pwede na din kasi sa Pilipinas hindi naman tayo sumasahod na normal na manggagawa, production operator, machine operator, kahit nga technician, hindi naman sumasahod ng ganung 40,000 basic mo. Ang sahod noon pang supervisory na, o minsan sa ibang company mas mababa pa, mas taas pa yung sahod mo sa supervisor kaysa dito, di ba? Sa mga first timer or mga single, yun, pabor na pabor sa kanila. Kasi, galaw ka, may 40,000 kagada sahod. Siyempre guys, depende rin sa trabaho. Siyempre, mararamdaman mo yung pagod katulad sa company namin. Bakbakan ng trabaho talaga. Mabilis yung line.
Siguro doon sa mga gaan na trabaho, okay na yun. Sa mga katulad sa electronics company, mga ganun, semiconductor o mga plastic molding. Yung guys, marami din tumatalon guys dito sa company namin kasi dahil nga sa syempre naliliitan sa sahod kasi sobrang pagod naman talaga. Yung pagod mo hindi na aayon sa sahod mo. Yun. Yung iba nag-aangat pa na gumanda o naghahanap pa ng mas mataas na sahod, tumatalon sila guys. May illegal at may legal guys. Yung legal, habang nandito pa sila, nagtatrabaho, naghahanap na sila ng agent na magpa-process ng ano nila, TRC sa ibang, halimbawa sa Poland. Pero ngayon sa Poland mahigpit na, hindi na yung pwede ngayon. Mula ng June 1, 2025, hindi na ina-allowed yun. Yung iba nagpunta ng Greece. Sabi daw, hindi daw mahigpit sa Greece. Doon sila pumunta. Pero wala silang TRC. Yun. Ako gusto kong umalis pero gusto ko yung legal. Yun, may mga agent na nag-ano, basta daw naka 2 years na dito sa Hungary, tapos may yung kontrata mong 2 years, pwede ka namang tumawid mag-process na pa Czech Republic. Yun sabi. Tapos, guys, sa company namin, minsan nag-ano kami, 2:30 PM to 2:30 AM. Yun. Saka dito guys, yung time bank. Hindi katulad sa ibang bansa na naranasan ko. Pag walang pasok, syempre, company naman yun may problema. Walang parts. Pag walang pasok, buo pa rin yung sahod namin. Ay dito hindi. Kailangan bayaran mo yun pag walang pasok. Bayaran mo yun. Magkakapasok ka ng Sabado. Yung ganun. Nabayaran nyo yun. Hanggang sa mabuo yun required na oras ng isang buwan mo. Pag hindi kasi, mababawasan yung monthly mo. Katulad pa dito, hindi ano sa amin, hindi naman kalakasan na company ito. Nawawalan kami ng pasok. Baka ngayon August, summer, mawawala ng pasok. Ganun. Kung 2 weeks, o 10 days na yon. So, kailangan, sa susunod na mga ano, kailangan, babayaran mo yun. Papasukan mo yun. Yun iba, ibabawas sa leave mo. Para mabuo lang yung ano, yung working hours mo monthly. Buo din yung sahod mo monthly. Ganun dito guys. Kaya wag kayong maninibago pag nandito na. Tsaka kayo guys, ano, yung iba gustong gusto sa Hungary, pagkakadating dito nadidismaya. Gusto na umalis. Pag-isipan nyo na muna guys. Saka wag kayong pumukus sa Hungary. Marami naman iba pang hiring na bansa sa Europe. Tulad ng Slovakia, Czech Republic, Croatia. Yun siguro mas mabababa yung tax compare dito. 33.5 ang tax kasi dito. So, masasahod mo na lang dun sa basic mo. Ano na lang? 66.5%. O kung may insurance pa yung babawasan, baka nasa 60 na lang percent yung sahod mo sa isang buwan mo. Sa basic. Hindi ko lang alam guys, pero kung may OT ka, mapapasama din dito yung guys sa kakaltasan ng ano, tax, saka insurance. Kasi nasa total yun ng salary mo ng isang buwan. Bali ang hindi lang doon makakaltasan ay yung ano mo, yung allowance. Kasi may isang ATM na parang pang SIM card lang. Ay, yung allowance SIM card ang pangalan, doon pinapasok yung allowance mo monthly na 27,000 monthly. Yun ay hindi guys nawi-withdraw. Yun ay ano lang, ginagamit pambili ng mga needs mo, pagkain. Saka hindi lahat ng grocery dito ay ina-accept yun. May ilan laang. Yung guys lang, tiyaga na din. Dati, wala akong naiipon sa sahod ko.
Kasi may utang naman ako sa Pinas bago umalis, saka may binabayaran akong bahay, saka allowance syempre ng ano ko, mag-ina ko. Yun. Nakakaipon ako ng ano, paunti-unti lang. Yung pang emergency, ganun, mga gastusin. Guys, ganito ang itsura ng payslip namin. Tingnan nyo ng mabuti. Malinaw. Titigan ninyo. I-post nyo na lang kung paano ang pagdidak. Yan. Naka-translate siya guys sa English. Yung ibang company siguro, hindi naka-translate. Kasi na-request lang namin yun na translation sa English, yung payslip namin. Ayan guys, accommodation naman guys, okay naman. Free wifi, tubig, electricity. Saka sa bawat room, dalawa lang kayo magkasama. Bukod yung labahan, bukod din yung lutuan. Pero, may lutuan dito ako sa loob ng kwarto. Di bali umuwi na yung kasama ko sa Pilipinas. Ako na lang dito solo sa kwarto ko. Mas okay yung solo, walang istorbo, wala magagawa mo lahat sa kwarto mo. Hindi makalat, yung ganun. Saka sa shifting schedule, buti kung yung katulad sa atin na shifting 6 to 6, 6 to 6, ay di naman. May istorbo ka. Ang shifting kasi lang namin ay ay 6 a.m. to 2:30, tapos 2:30 to 11 p.m. Siyempre, yung pang-umaga, darating ka ng madaling araw na siguro ng alas 12. Siyempre, may istorbo naman yung ka-roommate mo pag saliwa kayo, kung magka-ano kayo ng shift, magka-reverse. Buti kung magkaparehas kayo, magkaroon ng shift, okay yun. Katulad nung kasama kong umalis, pares kami ng shift, kaya okay. Nag-resign siya kasi due to medical yung in-reason niya, okay naman. Approved. Pero pa lang siya dito, 6 months. 7 months. 6 months. Ayan guys, yung SIP card, accommodation, principal. Saka sa na guys, may rep kami dito. Ayan. Isa. Paan nyo dito. Minsan, daming tao sa washing. Kasi bawat 10th floor kasi yung accommodation namin. Nasa 8th floor ako. Minsan, dito na din ako nagsasayang. Pwede naman rice cooker. Kung pupunta kayo dito sa Hungary, magbili na kayo ng adapter. Yung pang EU, yung bilog yung yung pin. Di katulad sa akin yung sa atin lapad. Magbili na kayo ng adapter. Yung makapal na, wag yung sa Shopee. Nasusunog yung sa Shopee. Trinay ko. Inano ko sa heater ng tubig, yung heater dito. Yung bumili ako. Malakas siguro yung amperahe, nasunog. Yung umiinit yung bakal doon, tapos yung nakadikit sa plastic, nasusunog yung plastic doon sa adapter. Adapter, yun. Kayo guys, syempre marami akong nababasa na hirap na sila mag-apply sa Pinas. Hindi na nila kaya sahod. Yung ganun. Syempre magkano lang naman sahod sa Pinas. Ako bago magkano lang sinasahod ko sa Pinas, 520 ang minimum sa Binyan, Laguna. Kung walang OT, tapos sa San Pablo pa ako nauwi, nababala ako sa Santo Tomas ng shuttle namin. Pamasahe ko pa ay siguro 160 balikan. Kaya dapat may OT ka. Kung wala kang OT, talo ka. Guys, kung gusto niyo mag-apply, ang mga agency, ang dami na mga hiring alam niyo ba guys na sa third world country, halos Pilipinas lang ang na-approvean, saka Armenia, Georgia, 3 bansa lang ang pinagkukunan ng Hungary. Pilipinas ang pinaka number 1. Kung may ibang bansa pa, hirap sila mag-process. Kasi Pilipinas lang naman yung
sa Asia. Pilipinas, Armenia, sa yung Pilipinas, Armenia lang eh. Tiyagaan lang guys. Diba, first time mo mag-abroad, sasahod ka ng 40, tapos binata ka pa. Okay na yun guys. Ako guys, nag-Malaysia ako dati. Magkano lang ang rate ko noon? Sa Malaysia noong 2000 ano ako doon, 2014 hanggang 2016. Test operator ako doon. Ay, repair operator. Ang sahod ko lang ay nasa 15,000 pesos guys. So, pero OT-OT yun. Sumasahod din ako ng 30,000 pesos. Binata pa ako noon. Tapos nung matapos ako doon ng 2 years, magbaba ang palitan, saka ayaw ko na rin. Kasi nabalitaan ko daming Pinoy na pumupunta ng Japan, parang hiring. Yung guys, pagka uwi ko noon, hindi ako nagtambay, nag-apply din ako sa Pilipinas, sa Semicon. Ano ako, sa Rail and Trade, semiconductor sa Amplion, sa Cabuyao, Science Park. Yun, 2 buwan din ako doon. Kasi habang nagtatrabaho, nag-apply ako ng pa-abroad uli. Tapos, habang final interview, absent ako. Yun, sa awa ng Diyos, noong June 2016, kasi umuwi ako noon ay March 2016. June 2016. Nakapasa na ako sa interview, tapos dire-diretso na kami medical. Tapos nag-aral na kami ng Japanese language yun. Noong September kami dumating sa Japan. September 2016. Tapos, yun, nag-training pa kami doon sa Japan, 1 buwan. Pero may bayad na yun. Ay, may allowance kami pala noong 30,000 yen. Tapos pagkatapos namin na training ulit sa training center namin sa Japan, yun, nag-deploy na kami sa Hako dati. Semiconductor company siya. Siya ng Amcor Technology. Tapos umuwi ako noong 2019. October 1, 2019. Yan, nakaipon naman ako doon kaya nakapag-loan ako ng bahay. Loan na, hindi bili. Kasi syempre, binata pa rin ako noon. Support din naman ako sa pamilya. Napaaral ko yung pamangkin ko na HRM, graduate. Yun, tapos, nag-pandemic na. May apply kami dati nun sa Czech Republic, tanggap na din kami noon. Tapos nagka-pandemic, hindi na natuloy. Yun, trabaho muna sa Pilipinas. Tiyagaan lang guys. Huwag kayong sa Hungary, madami kayong nababasang negative. May negative, may positive. Ang negative, mataas ang tax talaga. Pero kung first time ka, tapos okay na din sa'yo yung ganung sahod, nagpo-40, okay na, go. Kasi hindi mo naman masasahod yun sa Pilipinas. Hindi ka man makaipon, masusuporta mo yun ng malaki. Makakaipon ka ng paunti-unti, masusuporta mo yung pamilya mo. Mabibili mo yung pangangailangan mo, mabibili yung pangangailangan ng pamilya mo. Pero kung normal lang naman sa Pilipinas na operator ka, tapos ang sahod mo hindi pa nga 15,000 dyan yung monthly Kasi per day dyan wala pa. Ang 50,000 ka pa sa basic, hirap ka. 10, 12, ganun. Hindi. Magkano lang yung pagkain mo lang yung sa pang-allowance, pang-bayad kuryente, tubig, ganun. Yung mga baguhan, pabor pa yun sa inyo. Experienced ba? Pero, wag na kayo dito sa company namin. Axel, pangit dito. Nagre-recontract naman dito. Pero sa mga makakatagal, okay na yun sa inyo. Ako, kaya ko naman, andito na sanay naman ako sa hirap. Sanay ako sa pagod. Pangilang bansa ako na to.
Nagtanggalan nga pala dito guys sa company namin. Di bali, may mga Pinoy na tatanggal pero hindi naman kami under ng company. Under kami ng agency at nag-visa sa amin ay agency. So, pag natanggal kayo, hahanapan kayo ng agency na ibang company. Maganda nga yun na alis, inapalagay pa sa magandang company. Kasi pagdating naman dito, agency pa rin kayo. Hindi kayo direct. Yung iba sigurong company may direct, ganun. Yung guys, pasubscribe naman lang po ako sa aking channel. Ito lang ang libangan ko dito. Wala akong magawa. Ayan. Sleep, titigan nyo uli, guys. Ayan, linawan ko. Bastahin nyo guys, yun nasa taas ang pinaka-detailed. Yun guys. Salamat guys. Pa-like and share and subscribe na lang po. Ay, pa-subscribe at like na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you guys.